Nagising ang dalaga na mabigat ang ulo at magulo ang kama. Nanlamig ang buong katawan niya na mapagtanto niya. Wala siyang suot pambaba. At may lalaki nakahiga sa tabi niya. Mahimbing ang tulog. Humabol ang kanyang kaba. Humabol ang hiya. Humabol ang takot. Dahan-dahan bumalik sa alaala niya ang nangyari kagabi. Ang pagod matapos maglinis ng kwarto. Ang katahimikan ng gabi at ang baso ng wine na naiwan sa mesa. Isang lagok lang daw para mawala ang pagod. Hindi niya alam ang isang lagok na yon ay naging simula ng isang lihim na babago sa kanyang buhay. Pagod na si Althea. Ramdam niya iyon sa bawat takbang na ginagawa niya sa malamig at mahaba nilang hallway sa hotel. Mabigat ang talukap ng mata niya. Masakit ang balikat. At parang may humihilang pababa sa mga paa niya tuwing titigil siya sandali. 6:00 na ng gabi. Oras na dapat ay nakapag-time out na siya. Naghihintay ng jeep pa uwi. At iniisip kung kakayanin pa ba niyang tapusin ang isang episode ng K-drama bago tuluyang makatulog. 3 sunod-sunod na gabi na siyang puyat. Hindi dahil sa bisyo, hindi dahil sa gala, kundi dahil sa panonood ng mga kwentong pag-ibig na malayo sa realidad niya. Mga lalaking mayaman, gwapo, handang ipaglaban ng babae. Mga babaeng minamahal ng buo. Samantalang siya, Althea! Napahinto siya sa paglalakad nang marinig ang boses ni Maris. Ang kaibigan at kasamahan niya sa housekeeping. Mabilis itong lumapit. Hawak ang clipboard, halatang nagmamadali. Bakit? Tanong ni Althea na halatang ubos na ang lakas. May konting kaba sa loob niya. Alam niya ang itsura ni Maris kapag may i-a-assign na hindi niya gugustuhin. May lilinisin pa. Bungad ni Maris. Room 168. Nanlaki ang mata ni Althea. Ha? Mars, tapos na duty ko ah. Ako rin, pagod. Mabilis sa sagot ni Maris. Pero VIP to. Kanina po umalis yung guest. May bilin na linisin agad. Baka bumalik. Napabuntong hininga si Althea at sumandal sa cart niya. Hindi ba pwedeng bukas na lang? O ipasa mo kaya sa night shift? Umiling si Maris. Si mamang nag-utos, okay? Overtime yan, bilisan mo na lang. Napapikit si Althea. Gusto niya niyang umuwi. Gusto niya nang humiga. Gusto niya nang matapos ang araw na to. Pero kailangan niya ng pera. Oo, sige. Mahinang sabi niya. Halatang talo na. Pero ikaw ang sasagot kapag bumigay ako. Ngumiti si Maris. Halatang relieved. Salamat, ikaw talaga. Tahimik ang VIP wing ng hotel. Mas malamig ang hangin, mas makapal ang carpet, at mas tahimik kesa sa ibang palapag. Habang tinutulak ni Althea ang cart papunta sa dulo ng hallway, pakiramdam niya ay mas lalo siyang inaantok sa katahimikan. Huminto siya sa tapat ng room 168. Saglit siyang huminga ng malalim bago pinasok ang keycard. Isang mahinang beep at bumukas ang pinto. Pagpasok niya, agad siyang napatigil. Grabe naman, bulong niya. Magulo ang buong kwarto. Hindi yung simpleng gusot, kundi yung tipong parang may naganap na matinding pagod o kapabayaan. May mga damit na nagkalat sa sahig. Polo, pantalon, medyas. Sa gilid ng kama may brief na basta nalang iniwan. Sa upuan, may bra. Sa ilalim ng mesa, may undergarment. Napangiwi si Althea. Kadiri naman. Hindi niya napigilang masabi. VIP pa to ha? Pinagmasdan niya ang paligid. Malaki ang kama. Mamahalin ang muebles. Malinis ang bintana. Halatang mahal ang binabayaran ng guest. Pero parang walang pakialam sa kalat. Hindi porke may pambayad, may asal na. Dagdag niya sabay iling. Pero kahit nainis, kahit pagod, gumagalaw pa rin siya. Isinuot niya ang gloves at nagsimulang pulutin ang mga nagkalat.
Maingat niyang hinawakan ang bawat peraso ng damit, nilalagay sa tamang lagayan. Pilit iniisip kung sino ang nagsuot ng mga iyon. Tuwing may mapupulot siyang underwear, napapailing siya sa inis. Parang di marunong magligpit. Bulong niya. Habang naglilinis, napapansin niya kung gaanong kaayos ang kwarto kapag walang kalat. Tahimik, malinis. Parang ibang mundo kumpara sa maliit niyang inuuwian. Nang makarating siya sa kama, inayos niya ang gusot na kumot at punda. Ramdam niya ang bigat ng katawan niya habang yumuyuko at humahatak ng tela. Pawis na ang noo niya. Konti na lang, sabi niya sa sarili. Nang matapos siya, umatras siya ng ilang hakbang at tiningnan ang kwarto. Maayos na ulit. Parang walang naganap. Parang walang bakas ng kung ano ang kaguluhan. Isinara niya ang ilaw. Hinila ang cart palabas. At bago tuluyang lumabas ang kwarto, saglit siyang tumigil. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang dumaan sa dibdib niya. Parang may naiwan. Parang may nakatingin. Parang may kwartong may tinatagong lihim. Iniling niya ang ulo. Pagod lang to, bulong niya. Isinara niya ang pinto ng room 168. Hindi niya alam na babalikan niya ang kwartong yon sa paraang hindi niya inaasahan. Pawis na si Althea nang tuluyan niyang matapos ang paglilinis. Parang bumigay ang balikat niya habang nilalapag niya ang huling basurahan sa cart. Mabigat ang katawan niya. Nanginginig ang tuhod sa pagod. At pakiramdam niya ay ilang oras na siyang hindi humihinga ng maayos. Tahimik na tahimik ang kwarto ngayon. Malinis, maayos. Parang walang bakas ng kaguluhang nadatnan niya kanina. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Sa wakas, mahina niyang sabi. Isa-isa niyang pinatay ang mga ilaw. Una, ang lampshade. Saka ang ilaw sa may mesa. Hanggang sa ang natira na lang ay ang liwanag na pumapasok mula sa malaking bintana. Napahinto siya. Maliwanag ang buwan. Hindi yung karaniwang liwanag kundi yung malinaw, bilog at tahimik na parang may sariling mundo sa labas. Tumatama ang sinag nito sa sahig. Umaabot hanggang sa gilid ng kama. Napapatingin siya roon. Parang biglang bumagal ang oras. Ang liwanag, bulong niya. Lumapit siya sa mesa para kunin ang susi at checklist. Doon niya maling nakita ang wine glass. Hindi niya napansin kanina kung gaano pa karami ang laman. Kulang-kulang pang kalahati. Kulay pula, kumikislap sa liwanag ng buwan. Saglit siyang natigilan. Hindi siya umiinom. Hindi siya pala inom. Pero sa gabing yon, parang may kung anong humihila sa atensyon niya. Siguro dahil pagod siya. Siguro dahil antok. Siguro dahil gusto lang niyang mawala kahit sandali ang bigat ng araw niya. Isang lagok lang, sabi niya sa sarili. Pampatanggal lang ng pagod. Tiningnan niya ang paligid. Tahimik, walang tao. Sa VIP wing, walang papasok basta-basta. Marahan niyang iniangat ang baso at pinala sa labi. Isang lagok, nanlaki ang mata niya. Uy, bulong niya. Hindi mapait, hindi masakit sa lalamunan. May init na dumaan, pero may tamis din na kakaiba. Parang unti-unting pinapawi ang pagod niya. Napatingin siya ulit sa baso. Konti pa, sabi niya na parang nanghihikayat sa sarili. Isa pang lagok. Mas mahaba, mas buo. Hindi niya alam, hindi niya inisip na sobrang lakas pala ng wine na yon. Ramdam niya agad ang init sa sikmura niya. May kakaibang hilo na gumapang pataas sa ulo niya. Saglit siyang napapikit at sumandal sa mesa. Mahinang umol niya. Inilapag niya ang baso at tumawak sa gilid ng mesa. Parang umikot ang kwarto. Hindi mabilis. Dahan-dahan lang. Parang inaantok na bata. Napatawa siya ng mahina. Grabe. Parang bumigat ang katawan ko. Lumakad siya papunta sa kama. Pakiramdam niya ay masyadong malambot ang sahig. Naupo siya sa gilid ng kama. Bahagyang tumalbog ang kutsyon sa bigat niya. Doon niya napansin kung gaanong kasarap umupo. Kung gaanong kasarap magpahinga. Ilang segundo lang ang lumipas. Pero parang humaba ang oras.
Ang liwanag ng buwan ay tumatama ngayon sa mukha niya. Pakiramdam niya ay mainit ang pisngi niya. Mabigat ang talukap ng mata. Sandali lang, sabi niya na halos pabulong. Ihihiga lang ako saglit. Hindi niya na hinubad ang sapatos. Hindi niya inisip ang oras. Hindi niya inisip na nasa trabaho pa rin siya. Humiga siya sa kama. Una ay patagilid. Tapos ay tuluyan ng dumapa. Napabuntong hininga siya nang maramdaman ang lamig ng unan sa pisngi niya. Ang sarap, mahina niyang sabi. Ramdam niya ang antok na parang kumot na bumabalot sa buong katawan niya. May bahagyang hilo, may bahagyang init, pero mas nangingibabaw ang pagod. Hindi niya namalayan na masyado na pala siyang nakainom. Na ang isang lagok lang ay naging higit pa. Na ang kama ay hindi na dapat hinihigaan ng isang tagalinis. Unti-unting bumagal ang paghinga niya. Humupa ang ingay sa ulo niya. Ang liwanag ng buwan ay nananatiling nakasilip, tahimik sa saksi. At doon sa gitna ng isang VIP room, sa isang kama na hindi kanya, si Althea ay tuluyang nakatulog. Walang kamalay-malay na may ibang taong babalik sa kwartong iyon at ang gabing ito ay hindi na basta matatapos sa antok lang. Tahimik ang hallway ng hotel nang bumukas muli ang pinto ng room 168. Hindi na ito ang parehong katahimikan kanina. May kasamang mabigat na yabag, may kasamang mahinang ungol, at may halong amoy ng alak na dala ng lalaking kakapasok pa lamang. Si Xander de Vera. Bahagyang nakasandal siya sa pinto ng isa rito sa likod niya. Pinikit niya sandali ang mga mata, parang sinusubukang pigilan ang pag-ikot ng mundo. Mabigat ang ulo niya, mainit ang katawan niya, at ramdam pa rin niya ang ingay ng kasal sa pinanggalingan niya. Tawanan, musika, sigawan, at walang katapusang tagay. Paulo, bulong niya na parang kausap ang hangin. Kasal ng kaibigan niya iyon sa Cebu. Isang engrandeng okasyon. Masaya, maingay, at punong-puno ng alak. Hindi niya mabilang kung ilang baso ang naubos niya. Whiskey, wine, kung anong inabot. Hindi niya intensyong malasing. Pero nang dumating ang puntong lahat ng tao ay masaya na, parang wala na siyang dahilan para magpigil. Tahimik siyang umakyat sa kwarto. Wala siyang bodyguard sa gabing iyon. Hindi niya kailangan. Hindi rin naman siya kilala ng publiko. Sa labas, si Xander de Vera ay walang muka. Hindi artista, hindi politiko, hindi influencer. Pero sa likod ng katahimikan ng apelyido niya, isa siyang tagapagmana ng De Vera family. Isa sa pinakamalaking may-ari ng media at broadcast network sa bansa. Ang DVN network ay kanila. News, shows, negosyo, lahat hawak ng pamilya. At dahil doon, maingat ang bawat galaw niya. Private ang buhay niya. Walang retrato sa social media. Walang balita sa dyaryo. Kahit ang mga kaibigan niya ay iilan lang ang may alam kung sino talaga siya. Sa gabing iyon, gusto lang niyang humiga. Hindi niya na binuksan ang ilaw. Hindi niya na hinanap ang switch. Hinayaan lang niya ang liwanag ng buwan ang gumabay sa kanya sa loob ng kwarto. Sapat na yon para makita ang hugis ng kama, ang mesa, ang bintana. Tinanggal niya ang coat at basta na lang inihagis sa upuan. Inalis ang sapatos. Tinulak palayo gamit ang paa. Mabigat ang bawat galaw niya. Lumapit siya sa kama. At doon siya napatigil. May tao. Isang babae. Nakahiga sa gitna ng kama. Nakatagilid, mahimbing ang tulog. Bahagyang gumagalaw ang balikat sa bawat paghinga. Natatakpan ng kumot ang kalahati ng katawan. Ang buhok ay nakakalat sa unan. Tinatamaan ng liwanag ng buwan. Napakurap si Xander. Ha? Mahina niyang sabi. Una niyang inisip baka mali ang kwarto. Pero sigurado siya. Room 168. Ito ang kwarto niya. Dito siya nag-check-in. Dito siya umalis kanina. Napahawak siya sa sentido. Ano to? Sinubukan niya mag-isip pero sabay-sabay ang pag-atake ng hilo at pagod. Parang ayaw makisama ng utak niya.
Isang hotel staff? Di naman siguro. Hindi ganito ang itsura ng staff. At hindi rin basta-basta natutulog sa kama ng guest ang sino mang empleyado. Isang babae. Payak ang itsura. Hindi naka-makeup. Simple ang suot. Hindi mukhang sanay sa ganitong klaseng kwarto. Lumapit siya ng kaunti. Mas malinaw na ngayon ang mukha nito. Bata, mukhang pagod. May bahid ng pawis sa noo. At tulog na tulog. Hindi gumagalaw si Xander. Hindi rin siya nagsalita. Parang may kung anong pumigil sa kanya. Hindi ka ba? Hindi galit, kundi pagtataka. Paano ka napunta dito? Mahina niyang tanong, kahit alam niyang hindi ito sasagot. Saglit siyang umatras at napaupo sa gilid ng kama. Bumigat ang katawan niya at parang mas lalo siyang nahilo. Humawak siya sa kumot. Pakiramdam niya ay umiikot ang paligid. Hindi niya binuksan ang ilaw. Ayaw niyang gambalain ang katahimikan. Ayaw rin niyang magising ang babae, kung sino man ito. Sa isip niya, may bahagi na nagsasabing dapat umalis siya. Tawagin ang staff, itanong kung ano nangyari. Pero may isa ring bahagi, isang mas tahimik, mas malabo na nagsasabing pagod na siya. Humiga siya sa kabilang gilid ng kama. May pagitan pa rin sa kanila. Hindi niya hinawakan ng babae, hindi niya nilapitan. Basta humiga lang. Nakatingin sa kisame na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Pagod lang to. Bulong niya sa sarili. Lasing lang ako. Unti-unti namang bumigat ang talukap ng mata niya. Ang presensya ng ibang tao sa kama ay kakaiba. Pero hindi niya iyon nilabanan. Parang may kung anong katahimikan na bumalot sa kanila. Isang lalaking pagod sa mundo. Isang babae hindi dapat naroroon. At sa pagitan nila, isang gabi na hindi na dapat nagtagpo. Sa liwanag ng buwan, magkatabi silang nakahiga. Walang kamalay-malay na ang susunod na pagising ay magbabago sa kanilang dalawa magpakelanman. May kung anong gumalaw. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Althea. Hindi agad siya nagising. Parang nasa pagitan siya ng panaginip at realidad. May init, may bigat, may kakaibang pakiramdam sa katawan niya. Mabigat ang talukap ng mata niya at parang ayaw sumunod ng isip niya. Hanggang sa may huminga na tumama sa pisngi niya. Nanlamig ang buong katawan niya. Bahagya niyang iminulat ang mga mata at ang unang nakita niya ay isang anino sa ibabaw niya. Isang lalaking nakadagan. Ang mukha ay kalahating kita sa liwanag ng buwan. Amoy alak, amoy pabango, mainit ang balat. Napasinghap siya. Bago pa siya tuluyang makapagsalita, naramdaman niya ang labi nitong dumampi sa labi niya. Napamulat siya ng tuluyan. Sandali! Mahina pero gulat niyang sabi. Sabay pilit na itulak ang balikat ng lalaki. Ngunit pabigat ang katawan nito. Hindi marahas, pero malinaw ang bigat. Parang nawala ng balanse si Xander. Dala ng kalasingan at pagod. At napasandal ng todo sa kanya. Wait! Garalgal na sabi ni Althea. Nanginginig ang boses. Hinawakan ni Xander ang mukha niya. Parang sinusubukang i-focus ang paningin. Doon lang niya napansing gising na ang babae. Sorry. Mahina nitong sabi. Akala ko, hindi niya natapos ang sasabihin. Parang huli na ang lahat para umatras agad. Ang init ng katawan nila, ang pagkakalapit, ang katahimikan ng kwarto. Lahat ay naghalo. Sinubukan ni Althea na umusog, pero parang mabagal ang galaw ng katawan niya. Ang ulo niya ay mabigat, parang may ulap. Doon niya naramdaman, lasing pa rin siya. Ang wine, ang pagod, ang antok. Hindi dapat to. Bulong niya. Higit sa sarili kesa sa lalaki. Pero sa kabila ng kaba may kakaibang sensasyon na gumapang sa dibdib niya. Ang init, ang bango ng lalaki, ang tibok ng puso niya na parang kumakawala sa dibdib. Hinawakan ni Xander ang kamay niya. Marahan, parang nagtatanong. Hindi niya agad hinigpitan.
Hindi rin niya agad hinila palayo. Stop. Kung ayaw mo. Mahinang sabi ni Xander. Seryoso ang tinig kahit lasing. Saglit na katahimikan. Huminga si Althea ng malalim. Umikot pa rin ang mundo niya, pero malinaw ang isang bagay. Gising siya. Nararamdaman niya ang bawat segundo, ang bawat galaw. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya umiwas. Hindi niya alam kung pagod, kalasingan o kung ano. Pero may bahagi sa kanya na hinayaan ang sarili na madala. Marahang bumaba ang mukha ni Xander, halik na hindi na biglaan, hindi na padalos-dalos. Mas mabagal, mas maingat. Napapikit si Althea. Sandali. Mahina niyang sabi ulit pero hindi na pagtutol. Parang paghingi ng oras. Unti-unting naglaho ang kaba, napalitan ng kakaibang init. Parang may apoy na dahan-dahang sinisindihan sa loob niya. Ang sensasyon ay bago, nakakatakot pero totoo. Nang maramdaman ni Xander ang bahagyang pagkapit ni Althea sa damit niya, doon niya nalaman na hindi ito panaginip. Hindi niya alam kung kailan tuluyang nagbago ang lahat. Kung kailan ang takot ay naging kaba. Kung kailan ang kaba ay naging pagnanasa. Basta alam niya, nang mangyari ang sumunod, pareho na silang hindi umatras. Nang mapansin ni Xander ang panginginig ni Althea, ang paninigas ng katawan nito, doon niya naintindihan. Wait. Mahinang sabi niya at huminto. Virgin ka ba? Namala si Althea. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang tumakbo. Pero nasa gitna na siya ng isang desisyong hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Hindi siya sumagot. Tumango lang siya. Halos hindi makita sa dilim. Napamura si Xander ng mahina. Hindi galit, kundi gulat. Huminga siya ng malalim. Parang nag-iisip kung itutuloy o ititigil. Hindi ko intensyon. Umpisa niya. Ngunit hinawakan ni Althea ang kamay niya. Kung titigil ka, okay lang. Sabi niya na nanginginig ang boses pero buo ang loob. Pero, huwag ka magsisinungaling sa akin. Hindi na sila nagsalita pagkatapos nun. Masakit, totoo yon. May kirot, may luha na pilit niyang pinigil. Pero may init din, may pagyakap. May sandaling parang nakalimutan niya ang buong mundo. Hindi ito perpekto. Hindi ito romantiko gaya ng napapanood niya sa K-drama. Pero totoo, nangyari. At matapos ang lahat, magkatabi silang humiga. Parehong pagod, parehong tahimik. Nakatitig si Althea sa kisame. Hinihingal pa rin. Si Xander ay nakatagilid. Nakapikit, parang unti-unting tinatalo ng antok. Hindi sila nag-usap. Walang pangako, walang pangalan. Ilang minuto lang pareho silang tuluyang nakatulog. Hindi nila alam na ang gabing iyon ay hindi matatapos sa pagmulat sa umaga. Na ang isang pagkakamali, isang desisyong ginawa sa gitna ng antok at alak ay magiging simula ng isang buhay na hindi nila kayang takasan. Nagising si Althea sa katahimikan. Hindi iyon yung payapang katahimikan ng mahimbing na tulog, kundi yung biglaang pagmulat na may kasamang kaba. Mabigat ang dibdib niya, mainit ang pisngi, at parang may humila sa sikmura niya pababa. Unang dumampi sa isip niya ang isang katotohanang hindi niya agad gustong tanggapin. May katabi siya. Nanlaki ang mata niya nang maramdaman ang bigat ng isang braso sa bewang niya. Huminto ang hininga niya. Dahan-dahan siyang gumalaw. Parang takot na may magising. Nakita niya ang lalaki. Nakahiga sa tabi niya. Nakapikit, mahimbing ang tulog. Ang mukha nito ay malinaw na ngayon sa liwanag ng madaling araw. Hindi na anino. Totoo na. Malapit, sobrang lapit. Biglang bumalik sa alaala niya ang mga nangyari. Ang halik, ang init, ang sakit. Ang desisyong ginawa niya kahit takot siya. Napahigpit ang hawak niya sa kumot. Diyos ko, pabulong niyang sabi. Umupo siya sa kama, nanginginig ang kamay. Doon niya napansin, wala siyang suot pambaba. Nanlamig ang buong katawan niya.
Parang binuhusan ng malamig na tubig ang ulo niya. Hindi. Hindi to pwedeng mangyari. Hindi to pwedeng malaman ng kahit sino. Hindi pwedeng magkakilala sila. Hindi pwedeng maulit. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama. Maingat na huwag gumawa ng ingay. Ang sahig ay malamig sa paa niya. Nilingon niya ang lalaki. Di pa rin ito gumagalaw. Huminga siya ng malalim at nagsimulang maghanap ng damit sa dilim. Uniform niya. Blusa, palda. Nakita niya ang sapatos sa gilid ng kama. Kinuha niya iyon. Hawak sa isang kamay, sinilip niya ang sahig. Ang upuan, ang mesa. Wala. Hinaplos niya ang kumot. Wala. Ang underwear niya, wala. Napapikit siya at pinipigilan ng pag-iyak. Nasaan ka? Bigla siyang napatigil ng gumalaw ang lalaki sa kama. Napasingap naman si Althea. Wala nang isip-isip. Agad siyang dumapa at nagtago sa ilalim ng kama. Hawak niya ang hininga niya. Parang isang batang nagtatago sa taguan. Mula sa ilalim, nakita niya ang mga paa ng lalaki na bumaba sa kama. Nakaramdam siya ng bahagyang pagyanig habang tumatayo ito. Narinig niyang ungol. Halatang kagigising lang. Napapikit siya ng mahigpit. Sana bumalik na lang siya sa kama. Sana hindi siya tumingin sa paligid. Sana. Narinig niya ang yabag papunta sa banyo. Bumukas ang ilaw at sumara ang pinto. Doon lang siya huminga ng maluwag. Ngayon na. Mabilis siyang gumapang palabas. Hindi na iniintindi kung marumi ang ilalim ng kama. Kinuha niya ang blusa at palda. Isinuot ng mabilis kahit hindi maayos. Isinabit ang sapatos sa isang kamay. Hindi niya na hinanap ang underwear. Ayaw niya nang magtagal. Ayaw niya nang mag-isip. Ayaw niya nang maalala ang mukha ng lalaking iyon kapag nagising ito. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Saglit siyang tumigil. Parang may humila sa dibdib niya. Gusto niyang lumingon. Gusto niyang magpaalam. Gusto niyang magtanong kung ano na ang mangyayari. Pero mas malakas ang takot. Isinara niya ang pinto sa likod niya at naglakad palayo sa hallway. Halos tumatakbo pero pinipigilan ng sarili na huwag gumawa ng ingay. Ang oras sa dingding ay nagpapakitang madaling araw na. Pagdating sa service area, doon lang bumigay ang tuhod niya. Umupo siya sa bangko at humawak sa ulo. Hindi na mauulit. Paulit-ulit niyang bulong. Hindi na mauulit. Bumalik siya sa quarters, nagpalit ng damit, at pilit inilibing ang nangyari sa pinakamalalim na parte ng isip niya. Isang gabing wala siyang balak balikan. Isang pangyayaring dapat manatiling lihim. Sa loob ng banyo ng room 168, si Xander ay humarap sa salamin. Hawak ang ulo, pilit inaayos ang paghinga. Paglabas niya ay napansin niyang wala na ang babae. Tahimik ang kama, gusot ang kumot, at may bakanteng espasyo sa tabi niya. Parang may nawala, parang may iniwang bakas. Hindi niya alam na sa paglabas ng babaeng yon sa kwartong iyon, hindi lang ala-ala ang naiwan, kundi isang lihim. Nababalik sa kanila pareho. Wala na ang babae. Wala nang init ng katawan sa tabi niya. Ang natira na lang ay ang malamig na hangin ng madaling araw at ang biglang pagbangon ni Xander mula sa kama. Hawak ang ulo, parang sinuntok ng ala-ala. Ano nangyari kagabi? Mahina niyang sabi sa sarili. Lumabas siya ng banyo at tumingin sa kama. Doon niya napansin ang gusot ng kumot. Hindi basta gusot, kundi yung halatang may naganap. May bakas ng pagmamadali. May bakas ng isang desisyong hindi na mababawi. Lumapit siya, dahan-dahan, parang takot sa makikita. At doon niya nakita, isang bahid ng dugo sa puting kumot. Nanlaki ang mata niya. Huminto ang paghinga niya sandali. Hindi. Pabulong niyang sabi. Bigla siyang napalingon sa sahig at doon niya nakita ang isang perasong underwear. Nakatupi na hindi sinasadya. May bahid din ng dugo. Maliit, payak, walang marka ng mamahaling brand. Hindi siya makagalaw.
Parang may malamig na kamay na humawak sa dibdib niya. Virgin siya. Mahina niyang sabi. Parang tanong. Parang kumpirmasyon. Bumalik sa isip niya ang itsura ng babae kagabi. Ang takot sa mata nito. Ang panginginig ng kamay. Ang katahimikan nitong parang may tinatanggap na hindi niya lubos maintindihan. Hindi ko alam. Bulong niya na mas lalong naguguluhan. Hindi ko alam kung sino ka. Pinulot niya ang underwear at hindi niya alam kung bakit. Parang may kung anong nagtulak sa kanya na huwag itong iwan. Tinitigan ni Ian sandali. Parang doon niya hahanapin ang sagot sa mga tanong niya. Sino siya? Paano siya napunta sa kwarto? At bakit siya natulog doon? Bakit hindi niya iniwan ang kahit anong pangalan? Ipinulupot niya ang underwear at nilagay sa loob ng maleta. Hindi niya rin maipaliwanag sa sarili niya kung bakit niya ginawa yon. Hindi iyon alaala ng kasiyahan, kundi alaala ng isang gabing hindi niya planado. Pero hindi rin niya makalimutan. Umupo siya sa gilid ng kama at humawak sa ulo. Hindi siya sanay sa ganito. Sa buong buhay niya, kontrolado ang lahat. Negosyo, pangalan, imahe, lahat ay planado. Maingat, tahimik, walang iskandalo, walang tanong na walang sagot. Pero ang gabing yon, wala siyang kontrol. Ilang oras matapos noon, umalis siya ng hotel. Tahimik, walang kasamang bodyguard, walang iniwang tanong sa staff. Parang walang nangyari. Pagbalik niya sa Maynila, sinubukan niyang ibalik ang dating takbo ng buhay niya. Mga meeting, mga kontrata, mga proyekto ng DVN Network, mga board discussion na punong-puno ng numero at estratehiya. Pero tuwing gabi bumabalik ang alaala. Ang liwanag ng buwan, ang katahimikan ng kwarto, ang babaeng hindi niya kilala. Minsan habang nasa opisina, bigla siyang mapapatigil. May sandaling parang naaamoy niya ulit ang pabangong to. Kahit wala naman. Minsan, sa gitna ng meeting, bigla niyang maiisip. Nasaan na kaya siya ngayon? Hindi niya hinanap. Hindi niya rin sinubukan. Bahagi iyon ng sarili niyang disiplina. Ang hindi bumalik sa mga bagay na maaaring makasira sa katahimikan ng buhay niya. Lumipas ang 1 taon, 2, 3, hanggang sa 6 na taon na ang nakaraan. Pero kahit na ganon, may mga gabing magigising siya ng bigla. Pawis na pawis, at ang unang papasok sa isip niya ay ang babaeng iyon. Hindi niya alam ang pangalan. Hindi niya alam ang mukha ng malinaw sa liwanag ng araw. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi iyon basta-basta. Isang gabi, habang nasa mansyon siya, nakita niya ang maleta sa loob ng closet. Matagal niya nang hindi binubuksan. Parang may sarili itong mundo sa loob ng tahimik niyang kwarto. Binuksan niya at naroon pa rin ang underwear. Matagal niya itong tinitigan. Kung nasaan ka man, mahina niyang sabi at hindi niya alam kung kanino niya kinakausap ang hangin. Sana okay ka lang. Isinara niya ang maleta. Hindi niya alam na ang gabing pilit niyang inililibing sa alaala ay may iniwang mas malalim na bakas kesa sa isang perasong damit. At ng babaeng yon ay hindi tuluyang nawala sa buhay niya. Hinihintay lang ang tamang panahon para bumalik. Maganda ang dating ni Sanders sa ospital. Ayaw niyang malate, lalo na't kasama niyang ina niyang si Doña Celestina. Mahigpit, matalas ang mata, at sanay na sinusunod. Naka-wheelchair ang Doña, suot ang maayos na damit at may 2 bodyguard na palagi nakaabang sa magkabilang gilid. Kahit nasa ospital, hindi nawawala ang presensya ng kapangyarihan. Dito na lang tayo, sabi ni Sanders sa nurse. Sabay tulak sa wheelchair ng ina papunta sa waiting area. Sandali lang to, ma. Tumango si Doña Celestina, pero halatang iritable. Hindi ko gusto ang amoy ng ospital, sabi niya diretso. Pero kailangan ko makita ang resulta. Tahimik si Xander. Sanay na siya. Sa bawat kilos ng ina may kasamang tensyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat na inaasahan. Apo, iyon ang matagal nang hinihingi ng Donya. Isang bagay na palagi nilang iniiwasan
pag-usapan. Habang naghihintay sila, napansin ni Sander ang galaw sa gilid ng hallway. May mga pasyente, may mga nurse, may mga batang takbuhan, normal na tanawin. Hanggang sa may isang batang dumaan sa harap nila. Mabilis ang takbo, may hawak na laruan. Isang batang lalaki. Napahinto ang tingin ni Sander. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil sa anyo. May kung anong tumama sa dibdib niya. Isang pamilyar na pakiramdam. Ang hugis ng mukha, ang hugis ng ilong, ang tindig ng ulo kahit bata pa. Sander? Biglang sabi ni Doña Celestina na nanginginig ang boses. Nilingon niya ang ina. Nakaiyak na ito. Ma? Gulat niyang tanong. Nakatutok ang tingin ng Doña sa batang tumatakbo palayo. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang tinuturo ang direksyon. Anak, sabi niya na halos hindi marinig. Apo yun. Parang may bumagsak sa loob ni Sander. Ma, sandali. Pilit niya at pilit na kalmado. Bata lang yan. Umiling si Doña Celestina. Mas lalong tumulo ang luha. Hindi. Kilala ko ang dugo ko. Ganyan na ganyan ka nung bata ka. Ang mga mata. Ang noo. Diyos ko. Napatayo si Sander. Parang hinila ng kung anong persa. Sinundan niya ng tingin ng batang papalayo sa dulo ng hallway. At doon niya nakita. Oo, hindi lamang kamukha. Parang siya. Noong bata pa siya bago pa tumigas ang mundo, bago pa naging mabigat ang apelyido niya. May mga lumang litrato sa bahay at ang batang iyon para bang lumabas mula roon. Ma, mahina niyang sabi na ngayon ay siya nang may kaba sa boses. Hindi pwede. Biglang lumiko ang bata at nawala sa paningin. Hanapin mo! Halos sigaw ni Doña Celestina. Habulin mo! Huwag mo hayaang mawala! Nagtingin na ng mga bodyguard. Agad silang kumilos. Naglakad palayo sa direksyong tinuro ng Doña. Tumayo si Sander at sumunod. Ang dibdib ay mabigat. Ang isip ay nag-uunahan ng tanong. Sino ang bata? Nasaan ang magulang? Bakit ganito ang pakiramdam? Sa kabilang hallway, huminto ang bata at lumingon sandali. Parang may hinahanap. Saglit nagtagpo ang paningin nila ni Sander. Isang iglap lang, pero sapat na yon para tumibok ng malakas ang puso ni Sander. Kobe! Sigaw ng isang babae mula sa malayo. Napalingan naman ang bata at biglang tumakbo ulit. Kobe! Ulit na Sander sa sarili. Sander! Sigaw ni Doña Celestina mula sa likod. Huwag mo nang pakawalan, Diyos ko! Pakiramdam ko mawawala siya. Humabol si Sander. Hindi na iniisip kung tinitingnan sila ng mga tao. Pero mabilis ang bata. Sanay sa pasikot-sikot ng ospital. Sa isang sulok, tuluyan itong nawala. Huminto si Sander, hinihingal. Nagbalik ang mga bodyguard na may kaba sa muka. Sir, hindi po namin nakita. Tumango si Sander. Pilit hinahabol ang hininga. Bumalik siya sa ina. Nakahawak si Doña Celestina sa armrest ng wheelchair. Nanginginig pa rin. Hanapin mo siya, mariing sabi niya. Hindi ako nagkakamali. Tahimik si Sander. Sa loob-loob niya, may kung anong pinto ang unti-unting bumukas. Isang pinto na 6 na taon niya nang sinasarado. Isang babaeng hindi niya kilala. Isang gabing hindi niya planado. At ngayon, isang batang kamukha niya. Ma, maingat niyang sabi. Hahanapin natin. Pero kailangan nating sigurado. Tumingin sa kanya ang Donya. Tuyo ang luha, pero matalim ang titig. Sigurado ako. Sa labas ng ospital, tumingin si Sander sa direksyong pinuntahan ng bata. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi takot, hindi galit, kundi pagkakakilala. Parang may matagal na nawawala na biglang nagpakita. Saglit lang. Tapos, nawala ulit. At sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, alam ni Sander de Vera na ang gabing pilit niyang kinalimutan ay mas malaking katotohanang babalik sa kanya. Pagbalik nila sa mansyon, ramdam ni Sander ang bigat sa hangin.
Hindi pa man sila nakakababa ng sasakyan, naririnig niya na ang matigas na boses ng ina. Diretso ang utos, walang paligoy-ligoy. Parang nasa opisina at hindi sa sariling bahay. Hanapin ninyo. Mariing sabi ni Doña Celestina sa mga bodyguard. Lahat ng hospital area, CCTV. Guard, nurse, kahit sino. Huwag kayong babalik ng walang sagot. Tumango ang mga lalaki at nagiwahiwalay agad. Tahimik si Sander. Nakita niya kung paano kumilos ang sistema ng pamilya nila kapag may gusto ang Donya. Walang tanong, walang reklamo. At sa pagkakataong ito, malinaw ang gusto ng kanyang ina. Apo. Ma, maingat yang sabi habang tinutulak ang wheelchair papasok sa sala. Baka nagkakamali ka lang? Hindi pa niya natatapos ang pangungusap, huminto na si Doña Celestina at hinarap siya. Matigas ang tingin, diretso sa mata. 1 buwan, sabi nito. Yan ang binibigay kong oras sa'yo. Napakunot noon naman si Sander. 1 buwan para saan? Para hanapin ang bata at ang nanay niya. Sagot ng Donya. Kung wala, huminto ito sandali. Sinukat ang reaksyon ng anak. Tutuloy ka sa kasal mo kay Clarissa. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Sander. Ma, madiin niyang sabi. Hindi kami. Hindi kita tinatanong. Putol ni Doña Celestina. Inaabisuhan kita. Tumahimik si Sander. Hindi niya maalala kung kailan huling may naglatag sa kanya ng ganitong klaseng ultimatum. Sa lahat ng deal sa negosyo, laging may negosasyon, laging may opsyon. Dito, wala. Gusto ko ng apo. Dagdag pa ng Donya. Mas mababa ang boses pero mas mabigat. Buhay pa ako. Gusto kong makita. Hindi na siya sumagot. Sa halip ay napatingin siya sa malaking hagdan papunta sa 2nd palapag. Doon may pinto na matagal nang nakasara. Halika, sabi ni Doña Celestina. May ipapakita ako sa'yo. Sumunod naman si Sander kahit alam niya na ang sasabihin ng ina. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang kwarto. Maliwanag, malinis, may maliit na kama, laruan sa gilid at isang rocking chair sa tabi ng bintana. Pinagawa ko yan, sabi ng Donya, para sa apo ko. Hindi naman makapagsalita si Sander. Handa ng lahat, dagdag nito. Kulang na lang, siya. Sa mismong sandaling yon may dumating na bisita. Doña Celestina, masiglang bati ng isang babae mula sa sala. Napapikit naman si Sander. Si Clarissa. Mataas ang takong, pikit ang damit, at may ngiting parang laging may inaasahan. Lumapit ito kay Sander at agad siyang hinawakan sa braso. Shan, malambing na sabi. Miss na kita. Inalis ni Sander ang braso niya. Hindi pastos pero malinaw. Clarissa, umiling ang babae. Parang walang napansing pagtanggi. Sabi ni tita may usapan daw tayo. Tumikim si Doña Celestina. Clarissa, maupo ka. Umupo ang babae. Diretso ang likod. Parang handang-handa sa interview. Nakatingin siya kay Sander na parang sigurado ng resulta. Sander, sabi ng Donya. Kilala mo si Clarissa. Matagal niya nang hinihintay ang desisyon mo. Huminga ng malalim si Sander. Ma, hindi ko siya girlfriend. Hindi mo siya girlfriend. Ulit ni Doña Celestina. Pero siya ang pinakamalapit sa magiging asawa mo. Napangiti si Clarissa at sumingit. We're perfect together. Business, pamilya, lahat. Aligned. Hindi ako interesado. Sagot ni Sander. Nanigas ang ngiti ni Clarissa pero mabilis niyang inayos. Hindi mo pa ako lubos sa kilala. Tama na. Putol ng Donya. Hindi tayo nandito para magtalo. Tumayo si Sander. Ma, kung ang gusto mo ay apo, hayaan mo akong hanapin ang batang nakita natin. Tumingin sa kanya ang Donya. Sinukat ang determinasyon sa mukha niya. 1 buwan.
Ulit nito. 1 buwan lang. Kung wala, magpapakasal kayo. Tahimik ang buong sala. Si Clarissa ay nakapamewang sa ngayon. Halatang hindi natutuwa pero pinipigil ng sarili. Pumapayag ako, sabi ni Xander sa wakas. Hahanapin ko ang mag-ina. Ngumiti naman si Doña Celestina, kontento, mabuti. Paglabas si Xander ng sala, ramdam niya ang presyon sa bawat hakbang. 1 buwan, 1 bata, 1 babae na 6 na taon niya nang hindi kilala, at 1 kasal na ayaw niya. Sa labas, tumingin siya sa langit. Tahimik ang gabi, pero magulo ang isip niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula, pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya papayag na itali ang buhay niya sa isang desisyong hindi niya pinili. At kung may batang kamukha niya sa mundong ito, hahanapin niya bago pa tuluyang maubos ang oras. Maaga nagising si Althea sa tunog ng mahinang ubo. Agad siyang bumangon at nilapitan ng maliit na kutsyon sa gilid ng kwarto kung saan natutulog ang anak niya. Nakaupo si Kobe, yakap ang maliit na unan. Bahagyang hinihingal. Mommy, mahina nitong tawag. Kinabahan si Althea at hinaplos niya agad ang noo ng bata. Hindi mainit pero halatang hirap huminga. Sandali lang ha. Sabay niya at pilit na kalmado. Kahit kabado na, inabot niya ang inhaler sa maliit na mesa. Dahan-dahan. Sanay na sila. 6 na taon niya nang inaalagaan ng batang may hika at allergy. Alam niya ang bawat hudyat, ang bawat ubo, ang bawat paghingal. Pero kahit nasanay, hindi pa rin nawawala ang takot. Matapos ang ilang sandali, bumuti ang paghinga ni Kobe. Napangiti ito ng bahagya. Okay na ako, Mommy, sabi nito. Napaupo naman si Althea sa sahig at napabuntong hininga. Huwag mo na akong takutin ng ganyan. Ngumiti naman si Kobe parang walang nangyari. Sorry. Tumingin si Althea sa maliit na lang kwarto. 1 kama, 1 kutsyon, 1 cabinet. Hindi malaki pero sapat. Dito sila nakikitira. Malapit sa bahay ng tiyahin niyang si Tisay. Hindi man komportable pero ligtas. Bangon na tayo? Sabi niya. May lakad si Mommy ngayon. A-apply ka na? Tanong ni Kobe. May excitement sa boses. Tumango si Althea. Oh, matagal niya nang pinaghahandaan ang araw na to. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagiging single mom, sa kabila ng takot at pagod, nakapagtapos siya ng business management. Hindi madali. May mga gabing umiiyak siya habang nag-aaral. May mga araw na halos hindi siya makapasok sa klase dahil walang magbabantay kay Kobe. Pero kinaya niya. At ngayon narito na sila sa Maynila. Lumuwas siya dala ang anak, ang kaunting ipon at ang malaking pag-asa na makahanap ng trabahong magbibigay sa kanila ng mas maayos na buhay. Habang nag-aalmusal sila, dumating si Tisay. May dalang pandasal. Oh, kumain muna kayo, sabi nito. Lyra, ikaw muna kay Kobe mamaya ha? Lumabas ang pinsan niyang si Lyra, hawak ang cellphone. Ako na, Ate Althea. Hatid ko na siya sa park mamaya. Gumiti naman si Althea. Salamat, babalik naman ako agad. Bihis na bihis siya ng araw na yon. Simple, ngunit maayos. Itim na slacks, puting blouse, at flat shoes. Hindi siya naghahangad ng ingrandeng itsura. Gusto lang niyang magmukhang handa. Habang naglalakad siya palabas, napahinto siya sandali at tiningnan ang anak. Be good, okay? Sabi niya. Tumango si Kobe. Good luck, Mommy! Huminga siya ng malalim bago tuluyang umalis. Sa jeep papuntang city, hawak niya ang folder na may lamang resume. Paulit-ulit niyang binabasa ang nakasulat doon. Parang tinitiyak na totoo ang lahat. Ang target niya, DVN Network. Matagal niya nang pinag-isipan kung saan siya mag-a-apply. Maraming kumpanya sa Maynila, pero iisa lang talagang gusto niya. Mataas ang sahod, malaki ang oportunidad, at kung papalarin, baka doon magsimula ang bagong buhay nila.
Pagdating niya sa harap ng gusali ng DVN network, napatingala siya. Mataas, malinis, malayo sa mundong nakasanayan niya. Para kay Kobe. Bulong niya sa sarili. Pumasok siya sa lobby, medyo kinakabahan pero tuwid ang tindig. Tinuro siya ng receptionist sa tamang direksyon para sa application. Habang naghihintay siya sa pila, napaisip siya sa mga nagdaang taon. Ang gabing pilit niyang kinalimutan. Ang desisyong ginawa niya sa gitna ng takot. Ang batang nasa likod niya ngayon. Ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya alam. Nasa gusaling iyon, sa kumpanyang iyon, unti-unti nang papalapit ang landas niya. Sa lalaking matagal na ring hinahabol ang alaala. At nang bagong simula na inaasam niya, ay may kasamang lihim na hindi niya kayang kontrolin. Mahigpit ang hawak ni Althea sa folder ng resume habang papasok siya sa HR floor ng DVN network. Tahimik ang loob ng opisina, malinis, maliwanag, at puno ng taong mukhang sanay sa ganitong klaseng mundo. Ramdam niya ang kaba, pero hindi siya umatras. Kailangan ng trabahong to. Habang papalapit siya sa reception desk, may narinig siyang pamilyar na boses sa gilid. Mabilis lang to, may meeting ako. Napahinto si Althea. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang boses na yon. Matalas at may halong yabang. At parang laging may kasamang utos. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita si Clarissa. Maayos ang bihis, mataas ang takong at may kumpiyansang hindi nawawala. Parang pag-aari niya ang lugar. Sandaling nagtagpo ang paningin nila ni Althea at sa isang iglap, nag-iba ang ngiti ni Clarissa. Ay, sabi nito na may halong panunuya. Ikaw na naman? Nanlamig si Althea, hindi niya ito inaasahan. Sa lahat ng pwedeng makasalubong sa araw na yon, bakit siya pa? Good morning. Mahinahon niyang bate, pilit iniiwasan ng gulo. Ngumisi si Clarissa. Ano ginagawa mo dito? A-apply po. Sagot ni Althea ng diretso. May schedule po ako sa HR. Biglang tumawa si Clarissa, maikli at malamig. A-apply? Dito? Lumapit ito, tiningnan mula ulo hanggang paa si Althea. Parang hinuhusgahan ang bawat detalye. Alam mo ba kung nasan ka? Alam ko. Sagot ni Althea. DVN network. Humigpit ang panga ni Clarissa. Hindi kita papapasukan. Napakunot ang noo ni Althea. Excuse me? Ako nagsasabi. Dagdag ni Clarissa. May matigas ang boses. Walang slot para sa'yo. Umuwi ka na lang. May ilang empleyado ang napatingin. Ramdam ni Althea ang init sa pisngi niya. Halo ng hiya at galit. Pero hindi siya umatras. Hindi po kayo HR. Maayos pero madiin niyang sabi. Kung may desisyon man, hindi po yan galing sa inyo. Nalaki ang mata ni Clarissa. Ang kapal ng mukha mo. Ngumiti si Althea. Hindi pa rin umaatras. Mas pakapal po yata ang pagharang sa aplikanteng walang ginagawa sa inyo. May mga bulong-bulong sa paligid. Halatang hindi inaasahan ni Clarissa ang sagot. Alam mo ba kung sino ako? Tanong ni Clarissa. Bahagyang nakataas ang baba. Hindi ko po kailangan. Sagot ni Althea. Ang alam ko lang po, andito ako para magtrabaho. Lalo pang uminit ang hangin. Parang sasabog na si Clarissa nang biglang bumukas ang pinto ng opisina sa gilid. Ano nangyayari dito? Tahimik ang paligid. Lumingon si Althea at parang huminto ang mundo. Si Xander. Maayos ang suot, diretso ang tindig, at may presensyang agad naramdaman ng lahat. Lumapit siya, seryoso ang muka. Tiningnan ng dalawa. Clarissa, malamig niyang sabi. May problema ba? Biglang nag-iba ang tono ng babae. Wala naman, Xander. Inaayos ko lang. Hindi ka HR. Putol ni Xander.
At wala kang karapatang humarang sa aplikante. Nandigas si Clarissa. Pero, enough, sabi ni Xander. Hindi mataas ang boses pero may bigat. You're done here. Napalingon si Xander kay Althea. Saglit siyang napatigil. May kung ano namang kumislot sa isip niya. Isang pakiramdam na hindi niya agad maipaliwanag. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Maria de la Cruz from Coronadal City, Athena Membrot from Abulog, Cagayan, at Victoria Roldan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Familiar. Bulong niya na halos hindi marinig. Nagtagpo ang paningin nila ni Althea. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi siya dapat magpakita ng kahit anong pagkabigla. Pasok ka, sabi ni Xander tinuturo ang opisina. Interview? Napasingap si Clarissa. Xander! Clarissa! Mariing sabi niya. That's enough. Walang nagawa ang babae kundi ang umalis. Halatang galit na galit. Pumasok naman si Althea sa opisina ni Xander. Nanginginig pa rin ang tuhod. Umupo siya sa harap ng mesa. Pilit inaayos ang sarili. Name? Tanong ni Xander, professional na ulit ang tono. Althea, sagat niya. Althea Reyes. Tumango si Xander, pero hindi niya inalis ang tingin sa mukha niya. May kung ano hindi tugma sa alaala niya. Pero may pamilyar na bigat. Let's start, sabi niya sa wakas. At sa loob ng opisina ng DVN Network, nagsimulang magsalubo ang dalawang landas ng matagal nang may ugnayan. Kahit pareho pa nilang itinatanggi. Tahimik ang loob ng opisina ni Xander. Mula sa labas, mukhang karaniwang interview lang. Mesa, upuan, bintana. Pero sa loob ni Althea, parang may bagyong pilit niyang pinapakalma. Maayos ang pagkakaupo niya, tuwid ang likod. Parehong kamay nakapatong sa folder ng resume. Sabihin mo sa akin, sabi ni Xander habang binubuklat ang papel. Anong posisyon ang ina-applyan mo? Huminga si Althea ng malalim. Kahit ano po, diretsong sagot niya. Admin assistant, entry level, kahit saan niyo po ako ilagay, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Bahagyang napatigil si Xander sa pagbuklat. Tumingin siya sa mukha ni Althea, parang sinusukat kung totoo ba ang sinasabi. Business management, sabi niya na binabasa ang resume. Graduate ka? Opo. Bakit kahit ano? Tanong niya. Hindi naman nagpatuloy si Althea. Single mom po ako at mas mahalaga po sa akin ang stability kaysa sa title. Tumango si Xander. Hindi halata kung sang-ayon ba o nag-iisip. Ilang taon ang anak mo? Nabigla naman si Althea sa tanong. Pero hindi niya pinakita. 6? Lalaki? Mabilis sa sunod na tanong. Opo. May nag-aalaga habang nagtatrabaho ka? Opo, may tumutulong po. Family. Tumahimik si Xander sandali. Inilapag niya ang resume at sumandal sa upuan. Para bang may binubuo siyang desisyon sa isip. Marunong ka bang mag-alaga ng bata? Tanong niya na parang casual lang. Bahagya namang napakunot si Althea. Opo, anak ko po. Hindi lang basic. Dagdag ni Xander. May sakit ba? May special needs?
May munting kirot sa dibdib ni Althea, pero pinatili niyang kalmado ang boses. May hika po at may allergies, pero kontrolado po. Tumango si Xander. Hindi niya alam kung bakit, pero bawat sagot ni Althea ay parang pumapalo sa isang matagal nang nakatagong parte ng isip niya. Ang batang nakita niya sa ospital, ang paraan ng pagtakbo, ang boses na tumawag ng Kobe. Clarissa, biglang sabi ni Xander na parang nagbago ng paksa. Si Clarissa, hindi ko siya girlfriend. Napatingin naman si Althea. Hindi ko naman po tinatanong. Gusto ko lang malinaw. Putol ni Xander na seryoso ang tono. Mapilit lang siya. Ngunit hindi siya parte ng desisyon ko. Tumango si Althea. Naiintindihan ko po. Tahimik ulit ang kwarto. May ilang segundo na parang humaba ang oras. Althea, sabi ni Xander sa wakas, kailangan ko ng personal assistant. Nanlaki ang mata ni Althea. Sir? High pressure ang trabaho. Patuloy niya. Mahaba ang oras. Mabilis ang takbo. Kailangan kong may mapagkakatiwalaan. Tumango agad si Althea. Kaya ko po. Hindi lang yan. Dagdag ni Xander. Diretso na. Gusto ko makita ang anak mo. Napahigpit ang hawak ni Althea sa folder. Po? Hindi ngayon. Mabilis na linaw ni Xander. Pero balang araw. May personal akong dahilan. Sandali namang nag-isip si Althea. Hindi niya alam kung bakit ganito ang takbo ng interview. Hindi niya alam kung normal ito. Pero alam niya ang isang bagay. Kailangan niya ang trabahong ito. Kaya ko pong paghiwalayan ng trabaho at personal. Maingat niyang sabi. Hindi ko naman hinihingi na paghalo o ipagsabay. Sagot naman ni Xander. Humihingi ako ng tiwala. Tahimik si Althea. Sa isip niya, may boses na nagsasabing mag-ingat, pero may isa ring mas malakas. Para kay Kobe. Kailan po magsisimula? Tanong niya. Bagya namang umiti si Xander. Parang natapos na ang isang matagal na debate sa loob niya. Tomorrow. Tumayo si Althea at pilit kinokontrol ang tuwa at kaba. Salamat po. Isang bagay pa? Sabi ni Xander bago siya makalabas. Huwag mo na ako tawaging sir. Kapag kami lang. Napahinto si Althea. Ano po? Xander, sabi niya. That's enough. Tumango si Althea. Opo, Xander. Paglabas niya ng opisina, ramdam niyang nanginig pa rin ang tuhod niya. Hindi niya alam kung paano niya nakuha ang trabaho o kung bakit ganito ang interes ng boss niya sa anak niya. Sa loob ng opisina, naiwan si Xander. Nakatingin sa pintong isinara ni Althea. Isang buwan. Isang batang kamukha niya. At ngayon ay isang babaeng may 6 na taong anak. Hindi pa malinaw ang sagot pero sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya ay papalapit na siya sa katotohanan kahit pa hindi pa niya kayang banggitin. Nagising si Althea sa init ng noo ni Kobe. Agad siyang bumangon, hinaplos ang mukha ng bata at kinabahan. Mainit, hindi simpleng pagod. Kinuha niya ang thermometer at halos mapaupo sa sahig nang makita ang numero. Mommy, mahinang daing ni Kobe. Okay lang ha, sabi ni Althea, pilit na kalmado kahit nanginginig ang kamay. Pupunta tayo sa ospital. Mabilis ang kilos niya. Bihis, bag, gamot. Tinawagan niya si Lyra para magpatulong. Pero dahil maaga pa at wala ring sasakyan, nagtaksi na lang sila. Sa biyahe, yakap niya ang anak. Paulit-ulit na hinahaplos ang likod. Pagdating sa ospital, agad silang tinignan. Lagnat at bahagyang hika, flare. Sabi ng doktor, kailangan ng pahinga at obserbasyon. Habang pinupunasan niya ang noo ni Kobe, sumagi sa isip ni Althea ang trabaho. Unang araw niya, ayaw niyang magmukhang pabaya. Tinawagan niya ang opisina. Pasensya na po. May emergency lang po sa anak ko. Pero dadating din po ako agad pagkatapos nito.
Ilang oras ang lumipas, bumaba ang lagnat ni Kobe. Pinakausapan niya si Tesay na bantayan muna ang bata. Mabigat ang loob niyang iwan ito, pero kailangan. Pagdating niya sa DVN network, ramdam agad niya ang tensyon. Sa hallway pa lang naroon na si Clarissa. Ay, dumating ka rin. Malamig na sabi nito. Late ka na. May emergency lang po. Sagot ni Althea ng diretso. Ngumisi si Clarissa. Emergency? O dahilan? Huminga ng malalim si Althea. Personal assistant po ako. Kung may concern, pakiusap po sa HR o sa boss. Boss? Tumawa si Clarissa. Ako ang... Anong problema? Pumasok ang boses ni Xander. Tumahimik ang paligid. Lumingon si Clarissa, pilit inaayos ang ngiti. Xander, I was just... She is my personal assistant. Putol ni Xander. Malinaw at buo ang boses. At may emergency ang anak niya. That's not up for debate. Naniga si Clarissa. Pero, enough, sabi ni Xander. May meeting ako. Umalis si Clarissa at halatang galit. Si Althea naman ay nakatayo lamang. Hindi alam kung magpapasalamat ba o mananahimik. Okay ka lang? Tanong ni Xander habang naglalakad sila papasok ng opisina. Opo, sagot ni Althea. Salamat po. Pagkapasok nila ay biglang nag-ibang templa. Tahimik, magaan, para bang nawala ang ingay sa labas. Kamusta ang anak mo? Tanong ni Xander. Mas okay na po, sagot niya. Salamat sa pagintindi. Tumango si Xander. Importante yon. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Tapos, biglang umiti si Xander ng bahagya. Baliw ka rin ba sa akin? Napatigal si Althea. Po? Joke, sabi ni Xander. May halong ngiti. Relax. Napatawa si Althea at saglit lang. Akala ko po. Akala mo? Asar ni Xander. Wala. Sagot niya at umiwas na lang ng tingin. Althea, seryoso bigla ni Xander. Kailangan ko ng solusyon. Napatingin siya. Po? May ultimatum ang nanay ko. Diretsong sabi niya. 1 buwan. Kung wala, ay papakasal niya ako kay Clarissa. Nanlamig si Althea. Bakit niyo po sinasabi sa akin to? Kasi ayoko mangyari yon, sagot ni Xander. At may isang paraan. Huminga ng malalim si Althea. Ano po yun? Magpakasal tayo. Parang huminto ang oras. Sir Xander, hindi po pwede may anak po ako. Nauutal niyang sabi. Alam ko, sagot ni Xander. At tanggap ko. Hindi niyo po ako kilala? Giit ni Althea. Kilala ko ang determinasyon mo, sabi niya. At kailangan ko ng partner. Hindi palabas, kundi yung totoo. Tahimik si Althea. Sa isip niya, may takot, may pag-aalinlangan, may responsibilidad. Pero may isang katotohanan din. Kailangan niya ng proteksyon laban kay Clarissa at kailangan ng anak niya ng katahimikan. Hindi po ito romantic, sabi niya. Ngumiti si Xander. Hindi ko sinasabing madali. Huminga siya ng malalim. May kondisyon ako. Ano yun? Anak ko ang priority, sabi ni Althea. Walang aapakan. Tumango si Xander. Agreed. Isa pa. Dagdag niya na mahina. Walang drama sa trabaho. Deal, sabi ni Xander. Saglit nakatahimikan. Tapos ay tumango si Althea. Sige. Ngumiti si Xander na parang may nabunot na tinik. Isang bagay pa. Ano po? Kapag kami lang, sabi niya. Wag na sir. Babe na. Namula si Althea. Xander. Tumawa si Xander. Joke. Half joke.
Pero sa gitna ng biro, may isang kasunduan na nabuo. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa pangangailangan. At sa likod ng lahat ng yon, may mga lihim na dahan-dahang gumagalaw, papalapit. Hindi pa tuluyan nakakalayo si Clarissa nang marinig niya ang huling sinabi ni Xander. "Huwag na, sir. Babe na." Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Nakatayo siya sa gilid ng hallway. Bahagyang nakatago sa likod ng salamin. Hawak ang cellphone pero hindi gumagalaw. Narinig niya ang usapan mula umpisa hanggang dulo. Ang paliwanag, ang proposal, at ang tahimik na pagsang-ayon ni Althea. Magpapakasal sila. Hindi sa plano ng pamilya, kundi sa gusto niya. Kundi sa sarili nilang kasunduan. Humigpit ang panga ni Clarissa. Nanginginig ang kamay niya habang pinipigilan ng sarili na huwag pumasok at magsisisigaw. Lahat ng inaasahan niya, ang kasal, ang apelido, ang pagiging ina ng susunod na De Vera, tila kinuha na ng isang babaeng biglang sumulpot. Isang assistant, isang single mom. Isang babaeng walang karapatan sa mundo niya, ayon sa isip ni Clarissa. Hindi pwede. Pabulong niyang sabi, puno ng galit. Mabilis siyang lumabas ang gusali at pumasok sa sasakyan. Pag-upo pa lang niya, agad niyang tinawagan ng isang numero na kabisado na niya. "Renzo," malamig niyang sabi nang may sumagot. "Kailangan kita." "Ma'am?" Sagot naman ng lalaki. "Ano po yon?" "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng yan." Utos si Clarissa. Si Althea at ang anak niya. Sandaling katahimikan. "Kaya po yan," sabi ni Renzo. "Pero may bayad." Napangiti naman si Clarissa. Walang saya. "Dagdagan ko pa." Ilang araw lang lumipas, bumalik ang tawag. "Ma'am," mababa ang boses ni Renzo. "May nakuha akong impormasyon." "Magsalita ka na lang," sagot ni Clarissa at hindi na matago ang pananabik. "Yung bata," sabi ni Renzo. "Si Kobe." Nanigas si Clarissa. "Oh, ano ngayon ang bata?" "Anak ni Xander." Diretso ni Renzo. Parang naubusan ng hangin si Clarissa. "Sigurado ka?" Tanong niya na nanginginig ang boses. "Opo. Timeline checks out, ma'am. 6 na taon. Isang gabi sa hotel sa Cebu. Si Althea ang babaeng yan." Tahimik ang loob ng sasakyan, pero sa loob-loob ni Clarissa, may nagwawala. Anak. Ibig sabihin, may apo na si Doña Celestina at hindi siya magbibigay na to. Biglang nag-iba ang takbo ng galit niya. Hindi na lang selos, takot. Takot na baka maagawan. Takot na mawawala ang lahat ng pinaghirapan niyang pasukin. Yaman, posisyon, kapangyarihan. Hindi pwede. Ulit niya na mas madiin. Hindi pwede. "Anong gagawin natin, ma'am?" Tanong ni Renzo. Tumingin si Clarissa sa salamin. Nakita niya ang sarili. Maganda, maayos, pero galit na galit ang mga mata. "Kunin mo ang bata." Malamig niyang utos. "Ma'am," nag-aalinlangan naman si Renzo. "Kidnap." Ulit pa ni Clarissa ng diretso. Walang dapat makakaalam. Gusto ko maramdaman ni Xander kung anong mawawala sa kanya. Tahimik si Renzo sandali. "Delikado yan. Mas delikado kung mananatili ang batang yan." Sagot ni Clarissa. "Hindi ko hahayaang may hahating apo sa yaman ng De Vera." Huminga ng malalim si Renzo. Kailan?" "Sa tamang oras," sabi ni Clarissa. "Kapag kampante na sila. Kapag akala nila ligtas na." Isinara ni Clarissa ang tawag at ibinaba na ang cellphone sa upuan. Sa labas ay maliwanag ang araw, pero sa loob niya, unti-unting dumidilim ang lahat. Hindi niya alam ay magsisimula na ang isang bangungot na hindi niya na kayang pigilan. At sa isang sulok ng lungsod, may isang batang walang kamalay-malay na siya na pala ang sentro ng digmaang sisira sa lahat ng kasinungalingan.
Tahimik ang hapon sa kalsada pa uwi. Magkatabi sina Tisay at Lyra sa likod ng jeep, habang si Kobe naman ay nakaupo sa pagitan nila, hawak ang maliit na laruan. Medyo pagod ang bata pero maayos ang pakiramdam. Wala na ang lagnat at ang ubo ay paminsan-minsan na lang. Pag uwi, pahinga ka na agad, sabi ni Tisay tinahaplos ang buhok ni Kobe. Opo, sagot naman ng bata. Mahina pero nakangiti. Hindi nila napansin ang puting van na bumabagal sa likuran. Hindi rin nila narinig ang preno hanggang sa tuluyan itong huminto sa tabi nila. Mabilis ang lahat. Isang pinto ang bumukas. 2 lalaki ang bumaba. May humawa kay Lyra, may humila kay Kobe. Walang oras para sumigaw. Walang oras para makatakbo. Tita! Sigaw ni Kobe na nanginginig ang boses. Kobe! Sigaw naman ni Tisay, pilit hinahabol ang bata. Pero may isang kamay na pumigil sa kanya. Ilang segundo lang at nagsara ang pinto ng van. Tumakbo si Tisay sa gitna ng kalsada. Nanginginig, sumisigaw ng saklolo, ngunit mabilis na nawala ang van sa dulo ng kanto. Parang gumuho ang mundo. Kinuha ni Tisay ang cellphone. Nanginginig ang daliri habang tinatawagan si Althea. Althea? Halos sikbi ng boses. Dinukot si Kobe. Dinukot nila si Kobe at si Lyra. Parang nabingin si Althea. Ano po? Pabulong niyang tanong. Hindi siya makapaniwala. Tita, ulitin niyo po. May van. Bigla na lang. Napaupo si Tisay sa gilid ng kalsada at umiiyak. Wala na sila. Nalaglag ang cellphone sa kamay ni Althea. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng opisina. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa parking. Ang alam lang niya, wala na ang anak niya. Sa sasakyan ni Xander, tulala si Althea. Hawak ang dibdib at pilit humihinga. Umiiyak siya. Hindi na napigilan. Buong lakas, buong takot. Xander, higbi niya. Nawala si Kobe. Tumigil ang sasakyan. Napalingon si Xander at nanlamig ang mukha. Ha? Anong ibig mong sabihin? Dinukot siya. Umiiyak na sabi ni Althea. Kasama si Lyra. Bago pa makapagsalita si Xander, tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number. Sinagot niya agad ito. Hello. Isang malamig na boses ang sumagot. Nasa akin ang anak mo. Parang may humigpit sa lalamunan ni Xander. Pumunta ka sa abandoned building sa Mayrides. Patuloy ng boses. Mag-isa. Walang pulis. Naputol ang linya. Tahimik ang sasakyan. Si Althea naman ay tuluyang bumigay. Yumuko. Umiyak. Anak ko. Paulit-ulit niyang bulong. Huminga ng malalim si Xander. Pilit na pinapakalma ang sarili. Makukuha natin siya. Mariin niyang sabi. Parang pangako sa sarili. Pero may bumabagabag na tanong sa isip niya. Isang tanong na matagal nang umuukil-kil. Ngayon ay mas malinaw. Althea, maingat niyang sabi. Taga Cebu ka ba? Napatingin naman si Althea at nagulat. Po? 6 years ago. Patuloy ni Xander na mababa ang boses. May nangyari sa isang hotel sa Cebu. Nanlamig ang mukha ni Althea. Parang binuksan ang isang pinto na matagal niya nang isinara. Hindi naman siya sumagot. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang gallery. Isang litrato ang pinakita niya kay Xander. Si Kobe, nakangiti, hawak ang laruan. Tumigil ang paghinga ni Xander. Parang may humahampas sa dibdib niya. Ang mata, ang ilong, ang ngiti. Hindi. Pabulong niya sa sarili. Tumulo ang luha niya na hindi niya na namalayan. Kamukha ko. Tumango si Althea. Umiiyak din. Ikaw ang kanyang ama. Tahimik ang loob ng sasakyan. 2 magulang na biglang nagtagpo sa gitna ng pinakamadilim na sandali. Pinisil ni Xander ang manibela. Matigas ang panga. Ililigtas natin ang anak natin.
At sa unang pagkakataon, malinaw ang lahat. Ang nakaraan, ang katotohanan, at ang laban na haharapin nila. Huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tahimik, masyadong tahimik para sa dami na nangyayari sa dibdib ni Xander at Althea. Nakaupo silang magkatabi. Parehong namumugto ang mata. Parehong humihinga ng mabigat. Sa Cebu, basag ang boses ni Althea. Hotel yon, room 168. Napapikit si Xander. Parang may peraso ng alaala na biglang nagkakabit-kabit. 6 na taon na. Patuloy ni Althea. Nagising ako ng madaling araw. Tumakas ako. Hindi ko alam ang pangalan mo noon. Tumango si Xander at nanginginig ang panga. May naiwan. Sabi niya. Underwear. Akala ko, hindi na kita makikita. Nagtagpo ang tingin nila. Walang galit, walang sisihan. Tanging bigat ng katotohanan matagal na naghihintay. Si Kobe, sabi ni Althea, hinahabol ang hininga. Bunga siya ng gabing iyon. Hindi na napigilan ni Xander ang luha. Inilapit niya ang noo sa noo ni Althea. Parang doon lang niya kayang huminga. Anak ko, pabulong niyang sabi. Anak natin. Nagyakapan sila. Mahigpit, desperado. Parang walang dalawang taong nalunod at sabay na nakaangat sa ibabaw. Ngunit ilang segundo lang yon. Wala tayong oras. Mariing sabi ni Xander at humiwalay agad. Kukunin natin siya. Agad siyang tumawag. Sa isang iglap, gumalaw ang mundo ni Xander. Mga bodyguard, security team, mga taong sanay kumilos ng tahimik at mabilis. Walang sirena. Walang pulis. Ayon sa utos ng kidnapper. Coordinates. Utos ni Xander sa phone. Lahat maghanda. No weapons visible. Silent entry. Sa loob ng sasakyan, pinigilan ni Althea ang pag-iyak. Hawak niya ang litrato ni Kobe sa cellphone. Paulit-ulit tinitingnan. Yung parang pinapatatag ang sarili. Makukuha natin siya. Ulit ni Xander na mas buo pa ang boses. Pangako. Pagdating nila sa labas ng abandoned building, bumaba si Xander at sumenya sa team. Madilim ang paligid. Sirang pader. Kalawangan ng lahat ng bakal. Tahimik, nakakabingi. Dito lang kayo. Sabi ni Xander kay Althea. Makinig ka lang sa instructions. Tumango si Althea at nanginginig pero matapang. Mag-iingat ka. Sumenyas ang team. 2 sa likod, 2 sa gilid, 1 sa itaas. Tahimik ang galaw, parang anino. Tumunog ang cellphone ni Xander. Nasaan ka na? Malamig na boses sa kabilang linya. Dito na, sigaw ni Xander. Bitawan mo ang bata. Pumasok ka. Utos ng boses. Mag-isa. Huminga ng malalim si Xander. Okay. Pumasok siya sa gusali. Hakbang-hakbang ang pinipigil. Ang kaba, sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahinang iyak. Daddy? Mahinang tawag. Parang may humila sa puso niya pababa. Kobe. Bulong niya. Daddy's here. May aninong gumalaw sa gilid. Isang batang babae ang lumabas mula sa dilim. Si Krista. Ang bilis mo, sabi nito at nakangiting walang init. Mukhang seryoso ka nga. Ilabas mo ang anak ko. Mariing sabi ni Xander. Tumawa naman si Clarissa. Anak mo, ang bilis mo namang mag-angkin. Sa isang senyas, inilabas si Kobe. Nakatali ang kamay, maputla, nanginginig. Napasigaw si Althea sa labas. Pero pinigilan siya ng security. Ma! Iyak ni Kobe. Kobe! Sigaw naman ni Althea. Nangingilid ang luha. Gusto mo siyang mabuhay? Tanong ni Clarissa kay Xander. Magpakasal ka sa akin. Tahimik si Xander sandali. Tinitigan niya ang bata. Tinitigan ng babae,
sa harap niya. Sige, sabi niya sa wakas. Papayag ako. Ngumiti si Clarissa. Mabuti. Doon na kumilos ang team. Isang iglap, may humawak sa braso ni Clarissa. May humila sa tauhan sa likod. May pumatid sa bantay. Tahimik, mabilis, eksakto. Ngayon na! Sigaw ni Xander. Kinalas ang tali ni Kobe. Tumakbo ito papunta sa ama. Yumakap si Xander, mahigpit, parang ayaw niya nang pakawalan. Okay ka na, bulong niya. Andito na ako. Sumugod ang natitirang tauhan ni Clarissa, pero naharap sa pader ng mga bodyguard. Ilang segundo lang, at tapos na ang laban. Dumating ang pulis, tumakbo si Althea papasok. Niyakap ang anak. Anak ko! Mommy! Iyak ni Kobe na nanginginig pa rin. Lumapit si Xander at inilagay ang kamay sa balikat ng dalawa. Sa gitna ng gulo, malinaw ang isang bagay. Pamilya na sila. Habang dinadala si Clarissa palayo, nagtititili ito. Hindi pa tapos to. Pero para kay Xander at Althea, tapos na ang pagtakbo. Nagsimula ng pagharap. Mabigat ang hangin sa loob ng abandoned building. Mula sa gitna ng dilim, humakbang si Clarissa papalapit kay Xander. May hawak na maliit na remote at ngiting pilit pinatatatag ng galit. Sa likod niya ay 2 tauhan na nakapwesto, nakaabang, handang sumunod sa utos. Isang salita lang. Sabi ni Clarissa at malamig ang boses. Pumirma ka sa kasal? O tatapusin ko ang bata? Sumenya siya. Inalabas si Kobe mula sa likod ng pader. Nakatali ng maputla, nanginginig, umiiyak ang bata. Halatang pagod at takot. Daddy, mahina ang tawag. Parang may humilas sa puso ni Xander pababa. Huminga siya ng malalim. Pilit pinipigil ang sarili. Sige, sabi niya sa wakas sa mabagal. Papayag ako. Napangiti si Clarissa. Naniniwala. Matalino. Isang hakbang pa ang ginawa ni Xander at doon niya binawi. Sa isang higlap, hinablot niya ang baril mula sa tagiliran ng bantay at tinutukan si Clarissa. Bitawan mo ang bata. Ngayon. Nagkagulo ang mga tauhan. May umangat ang kamay, may umatras. Sa labas, sabay-sabay pumasok ang security team ni Xander. Mabilis, tahimik, eksakto. Isang ambush na pinaghandaan. Dapa! Sigaw na isa. Ilang segundo lang lumipas at tapos na ang laban. Hawak na ang mga tauhan. Nakaluhod si Clarissa, nanginginig sa galit. Hindi pa tapos to! Sigaw niya. Pero tapos na. Kinalas ang tali ni Kobe at tumakbo ang bata kay Xander at niyakap siya ng mahigpit. Okay ka na. Bulong ni Xander na nanginginig ang boses. Andito na ako. Pumasok si Althea, hindi na napigilan ng luha. Niyakap niya ang anak. Hinaplos ang buhok. Paulit-ulit na sinasabing, okay na anak, okay na. Dumating ang pulis at kinuha si Clarissa kasama si Renzo. Ang traidor na bodyguard. Walang drama, walang usapan. Diretso sa posas. Sa gitna ng ilaw at anino, lumuhod si Xander sa harap ni Kobe. Inilagay niya ang 2 kamay sa balikat ng bata. Anak, mahina niyang sabi. Ako ang papa mo. Tahimik si Kobe sandali. Tumingin siya kay Althea. Tumango si Althea at luhaang nakangiti. Oo anak, si Xander ang papa mo. Yumakap si Kobe kay Xander. Mahigpit at parang ayaw nang bumitaw. Sa sandaling iyon nabuo ang isang pamilyang matagal nang nawawala. Makaraan ng ilang araw, umuwi sila sa mansyon. Tahimik ang hardin pero may kasiyahang ramdam sa hangin. Nakaabang si Doña Celestina. Nakaupo sa wheelchair, nangingilid ang luha. Bago pa man makita ang bata. Ako po, pabulong niyang sabi. Tumakbo naman si Kobe palapit at niyakap siya ng Doña ng buong higpit
na kaya niya. Salamat sa Diyos, sabi niya at umiiyak at tumatawa. Salamat. Humarap siya kay Althea. Walang tanong, walang pagsusukat. Maligayang pagdating, sabi niya, sa pamilya. Napahinga si Althea ng maluwag. Sa wakas, may tahanan. Dumating ang araw ng kasal. Simple, tahimik, totoo. Walang ingranding palabas kundi mga taong mahalaga. Si Kobe ang ring bearer, nakangiti at proud. Si Doña Celestina ang unang pumalakpak. Sa altar, nagtagpo ang mga mata ni Xander at Althea. Walang pangako ng perpektong buhay, pero may buo at malinaw na desisyon. Ready ka na? Bulong ni Xander. Ngumiti naman si Althea. Matagal na. Habang binibigkas ang sumpaan, hindi lang pag-ibig ang pinangako nila, kundi proteksyon, respeto at katotohanan. Pagkatapos ng halik, may palakpakan, may luha, may halakhak. Lumapit si Kobe at niyakap ang dalawa. Complete na tayo, sabi ng bata. At totoo iyon. Sa gitna ng mga aninong iniwan ng nakaraan, may isang pamilyang buo na sa wakas. Hindi dahil sa perpekto, kundi dahil pinili nilang harapin ang katotohanan at manatili. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!